Paborito kong pelikula. Aaminin ko, hindi ko pa nararanasan na pumunta sa sinehan dahil wala naman akong pambili ng ticket. Kaya naiinggit ako sa iba dahil nakakapanood sila ng paborito nilang pelikula sa isang malaking screen. Uy! Ipapalabas ng paborito kong movie sa telebisyon! Laking tuwa ko dahil ipapalabas na ng libre ang pelikulang hinintay ko ng isang taon. Uy! Gala tayo ngayon! Wika ng aking kaibigan. Mamaya na lang ako sasama kasi manonood pa ako. Excited na kasi ako na mapanood dito. Tugon ko sa aking kaibigan. 2 oras nang lumipas at natapos ko na nga panoorin ang paborito kong pelikula. Pagkalabas ko ng aming bahay, nakita ko na naglalakad ang aking mga kaibigan. Uy, tara na! Alis na tayo! Masayang tugon ko. Kakauwi lang namin. Sayang di ka sumama. Ang saya kaya. Nagbike kami tapos may nakita kaming street foods at sobrang sarap nito. Mayroon ding mga palamig at naglaro kami ng soccer. Pagkatapos ay nagkwentuhan kami ng nakakatakot. Basta, sobrang saya. Pasalaysay ng aking kaibigan. Halos nang hinayang ako noong mga oras na yun. Sinayang ko ang pagkakataon na kasama sila dahil sa isa lamang na pelikula. Sa 2 oras kong panonood ng isang palabas ay sobrang dami nang nagawa ng aking mga kaibigan. Kaya tayo, huwag natin ipagpapalit ang pagkakataon na makasama natin ang ating mga kaibigan sa mga bagay na maaaring maulit pa dahil ang pagkakataon na makasama sila at makagawa ng masasayang alaala ay hindi na maibabalik pa. Mas maganda pa rin na ilaan ng oras sa tunay na realidad ng buhay at hindi lang umiikot ang mundo natin sa mga uri ng media katulad ng telebisyon at social media. Ang tindahan ni Aling Lena. Bagong umaga na naman. Ano kayang mga gagawin ko ngayong araw? Ano kaya ulam ko mamaya? Sana makakuha ko ng mataas na marka mamaya sa pagsusulit. Kapag ba nakita kong kaibigan ko, paano ko siya babatiin? Pag nakita ko si Crush, ngingitian niya ba ako o ngingitian ko siya? Ayan ang mga tanong sa aking isipan kapag bagong gising at bago tumayo mula sa aking hinigaan. Minsan, habang naliligo, palagi ako nag-iisip kung anong sasabihin ko kapag nakita ko siya o anong gagawin ko mamaya. Kapag kumakain, palagi ko naiisip ang mga nangyayari noon o mangyayari mamaya. Ganun kasi akong tao. Eto na naman. Papasok na naman sa paaralan. Kinakabahan ako kasi may reporting kami. Alam mo yun? Kahit sanay ka na humarap sa maraming tao pero palagi ka pa rin kinakabahan. Habang naglalakad ako papunta sa terminal ng tricycle ay nakasalubong kong isa naming kapitbahay, si Ana. Tinanong niya ako kung bukas na ba raw ang tindahan nila Aling Lena. Ang sabi ko, hindi ko po kasi napansin. Ang tugon niya, ano ba yan? Ba't di mo napansin? Nadaanan mo naman yun. Tumatak sa akin ang binanggit ni Ana. Napatanong ako sa aking isipan kung bakit hindi ko man lang nakita kung bukas o sarado ang tindahan ni Aling Lena. Doon naman ako dumaan. Habang nakasakay ako sa tricycle, nalaman ko ang kasagutan sa aking mga katanungan. Kaya pala hindi ko nakita na bukas ang tindahan ni Aling Lena dahil ang dami kong iniisip. Iniisip ko kung ano yung mga ginawa ko mali noong mga nakaraang reporting at ano yung mga gagawin ko mamaya sa reporting. Sa dami nating iniisip, pinaplano araw-araw ay nakakalimutan na natin kung ano ang mayroon sa ngayon. Hindi ko nga nalaman na sarado o bukas ba ang tindahan ni Aling Lena dahil masyado akong nakapokus sa past at future na nakalimutan ko na ang present. Oo, yung katawang lupa ko nasa present pero ang isip ko ay naglalayag sa past at future.
Kung pinapahalagahan natin ang kasalukuyan, siguro makikita ko ang mga dinadaanan ko, kung bukas ba o sara ang tindahan na malapit sa aming bahay, kung anong kulay ng bulaklak na aking dinaanan, kung ano ang kulay ng damit ng aking kapitbahay o kaya makita ang tunay na kagandahan ng ating kapaligiran. Kaya ikaw, tigil ka muna sa pag-iisip, pagmasdan ng kasalukuyan at masasaksihan ang kahalagahan nito sa ating buhay. Ang daming hugasin. Ako si Clester, 10 taong gulang at bunso ako sa magkakapatid. Dahil bunso ako, palagi akong pinagtitripan ng 2 kuya ko na kambal, si Kuya Jaiso at Jello. Palagi silang wala sa bahay dahil palaging naglalaro ng basketball. At syempre, bilang cute na bunso, ako palagi naiiwan sa gawaing bahay. Isang hapunan, sama-sama kaming kumakain sa hapagkainan. Ang sarap ng ulam namin, ang paborito kong menudo at idagdag pa ang sagot gulaman na aming panulak. Minsan lang kasi kami makumpleto dahil busy palagi sila mom and dad sa trabaho. Ikaw magugas ng plato ah. Wika ni Kuya Jesus sa akin. Ako? Bakit ako? Ako na lang ba palagi? Tugon ko. Kaya na lang ang ginagawa mo eh. Dagdag pa ni Kuya Jello. Oo, palagi nila akong pinagtutulungan kaya nakakainis. Habang nagugas ako ng plato, bulong ako ng bulong. Ano ba yan? Ako na nga nagugas kahapon, ako na naman. Grabe na kayo. Ano ako, alila? Grabe ha. Kinabukasan, nalaman ko na lamang na aalis na sila kuya dahil titira na sila pansamantala sa kanilang dorm. College na kasi sila. Kaya syempre, nagulat ako. Noong hapon din na iyon, buong araw na wala sila mama at dad sa bahay dahil nagtrabaho. Mag-isa akong naghapunan. Masaya dahil konti lang ang huhugasan kong plato. Napagtanto ko na dapat wag na wag tayong magrereklamo sa paghuhugas ng pinagkainan. Oo, nakakainis kung ikaw mismo naghuhugas araw-araw, pero mabuti nga yun eh. Ibig sabihin, maraming tao ang nasa bahay at kumpleto kayo. Ang bawat platong hinuhugasan mo ay representasyon ng isang taong kasama mo sa loob ng isang bahay. Tsaka, dapat magpasalamat tayo. Kung maraming plato tayong hinuhugasan, ibig sabihin lang na marami tayong biyayang natatanggap. Walang laman ang telmo. Tuwing hapon, nagtitimpla ako ng kape at naghahanda ng isang pirasong tinapay habang nanonood ng palabas sa telebisyon. Kaya maaga pa lang ay nagiinit na ako ng mainit na tubig para magawang aking nakagisnan. Pero noong nagsimula ng pasukan sa paaralan, hindi ko na ito nagagawa ng hapon kaya ginagawa ko na ito tuwing gabi. Kaya pag uwi ko, naglagay ako ng kape sa aking paboritong baso at inaasahan ko na mabigat ang telmo. Pero pag hawak ko rito, ay sobrang gaan nito. Walang laman ang aming telmo. Halos maghalit ako at binuntong ko ito sa aking kapatid. Sinabihan ko siya na sobra niyang tamad dahil hindi siya nakapagpakulo ng tubig. Pero sa ngayon, natuklasan ko na wala namang kasalanan ng kapatid ko. Dahil ako itong umasa na may mainit na tubig. Ako mismong nagsanay sa sarili ko na palagi may nakukuha na mainit na tubig. Kung hindi ko tinaasan ang inaasam ko, hindi ako masasaktan ng ganito. Sa mga bagay-bagay, hindi lahat ng gusto ay makukuha natin. Kaya tayo nasasaktan dahil tayo rin mismo ang gumagawa ng dahilan. Kaya tayo nabibigatan. Ang puting papel. Ang sabi ng aming guro ay maglabas daw kami ng puting papel para gawin ang aming aktibidad. Saktong-sakto, meron akong 2 puting papel. Sobrang linis at walang halong dungis. Hindi pa ito lukot-lukot dahil maingat ako mag-alaga ng aking mga kagamitan. Uy, pwede ba makahingi ng puting papel?
Sambit ni Marco na isa sa matalik kong kaibigan. Binigyan ko siya dahil ganito talaga kami. Nagtutulungan sa isa't isa. Pero hindi niya sinasadyang malagyan ito ng itim na tinta ng ballpen. Bago kayo magsimulang gumawa ng aktibidad ay pakipasang puting papel sa harapan at huwag na huwag lalagyan ng pangalan. Pinasa namin sa harapan ng papel ng bawat isa at pagkatapos nito binalik sa amin ng aming guro ang mga papel pero hindi na ang dating papel ang aming matatanggap dahil halo-halo na ito. Got 1 and pass, uwi ka ng aming guro. Ayoko ito, may blank ink eh. Sambit ng isa naming kaklase. Alam kong puting papel na iyon na may blank ink ay sa kaibigan ko na si Marco. Kahit si Marco hindi niya naisipan kunin ang sarili niyang papel nang makarating na ito sa kanya. Kahit alam niyang sa kanya ito, bagkus iba ang kanyang kinuha, yung papel na walang halong dungis. Napansin ng aming guro na walang kumukuha sa puting papel na may blank ink, kaya kinuha niya ito na may halong galit. Mga anak, bakit ni isa sa inyo walang kumukuha ng puting papel na ito at pinagpapasahan ninyo? Bakit? Dahil ba nadumihan ng puting papel kaya hindi nyo na ito kinuha? Pwede pa naman itong gamitin kasi napakaliit lang naman yung blank ink sa papel eh. At mas lamang pa rin ang malinis na bahagi nito. Mas lalo akong namangha sa sinabi ng aming guro nang inihalin tulad niya ang puting papel sa isang tao. Ihahalin tulad ko ang puting papel na ito sa isang mabuting tao. Ang mabuting tao ay ang puting papel na ito. Palagi siya tumutulong, magalang, mabait at higit sa lahat maaasahan. Pero isang araw, gumawa siya ng pagkakamali na hindi niya naman sinasadya. Nakapatay siya ng tao, kaya ang tingin na ng mga nakapaligid sa kanya ay sobrang samang nilalang. Pero ang nagawa niyang krimen ay hindi niya naman sinasadya dahil pinagtanggol niya lang ang kanyang sarili. Pero hindi na siya pinaniwalaan ng mga taong tinulungan niya. Ang kinuwento ko sa inyo mga anak ay simbolismo ng puting papel na ito na may halong dumi. Kahit gaano ka pa nakabuting tao, kahit 99% ang ginawa mong kabutihan sa buhay mo, pero kapag nakagawa ka ng pagkakamali, kahit 1% lang ito na ang titingnan sa'yo ng mga tao. Ito nang magiging basihan nila kung isa kang mabuti o masamang nilalang.